Noong Diyos na buhay ka po, Ama, sadyang patawad po kung magkaminsan na hindi makatugon sa iyong panawagan. Sadyang kung magkaminsan ang mga anak mo ay may karupukan. Bakit ko po nasambit yun? Sapagkat kanina po, ang sabi ng anak na Ana ay, ako ang dudulog. Subalit ako po ay may ginagampanan. Subalit kung sadyang ikaw ay nasa paghahari at biyaya ng Panginoon, anumang gampanin ay makapaghihintay. Patawad po, Ama. Subalit, damandam ako pong buhay ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat wala pa po ang ating kapatid na nakatalaga. Kaya hindi ko na po ito tututulan. Ito po yung pangatlong atas. Ano po? Pagdulog, joyful, at isang tagapagpakilala. Galak po sa puso ko na ako po ang tumupad para sa aking kapatid. Kaya po, sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Hindi na po ako magsasalita ng mahaba sapagkat kanina pa pong umaga ako pinagpapala. Kaya po sa umagang ito, hindi na po magtetema. Ano po? Kung ano po ang kaganapan sa ating mga buhay, sa bawat araw, hiwaga, kadakilaan ng Diyos, malaya po tayong ipahayag natin. At sa unang pagkakataon po, nais ko pong palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Ninang Promise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat madalas po ang kapatid na ito kapag tinawag ay dumaratal na po ang katauhan at siya po pagdakay nagdudumali na. Kaya po ngayon, take your time, sabi ng Ama. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Tingnan mo nga po, papay-pay-pay ako talagang ipagkakaloob niya. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Totoo po yung tinuran kanina ni kapatid. Sabi niya, may mga pagkakataon na andun yung gusto mong gumanap. Subalit may mga bagay-bagay na nakahahad lang. At ito po, kagaya ng marami, ihinihingi natin ang kapatawaran at paumanhin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, kahapon, sabi nga po ng kapatid na Mirna, ito ay isang malayang talakayan kung ano po ang dinujok sa ating damdamin, siya nating isiwalat sa Panginoon. Kaninang umaga, habang ako ay naglalaban ng mga beddings, naalala ko yung aking ina, kung saan kami po ay pinalaki niya sa mabuting paraan, sa isang magandang paghubog, kung saan kami ay lumaking God-fearing, andun ang takot sa Diyos, takot sa magulang, at ang pagiging mababa. Kung bakit po dumatal sa aking kaisipan ang magpurit magpasalamat sa Panginoon, sapagkat nung pumanaw po ang aking nanay, she was only 62. At bigla ko pong naalala, 26 na po pala ako ngayon. 26 na din po ako ngayon, kagaya niya. Kung kaya't ang sabi ko, Lord, napakabuti mo. Salamat po na sa edad na ito, narito ang kalakasan, patuloy mong ipinagkakaloob. Narito yung kalooban upang dumaman ang kapwa. Subalit andun po kung minsan ang pagsubok, andun po ang pagdalisay, nasa kalaliman ng iyong pagninilay, biglang dadaluyong ang kalaban, bigla kanyang sisirain, sapagkat nakikipagtotoo ka sa Panginoon, kahit na ano pa man yung aking ginagawa, naroon yung aking pagpapuri sa Kanya, ang pasasalamat sa buhay na pahiram, na sa edad kong ito'y patuloy niyang ipinagkakaloob ang kalakasan, ang katiwasayan ng kaisipan,
At yun nga po, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Salamat po. Salamat po sa buhay na pahiram. Salamat po sa angking kalakasan, sa kapayapaan ng puso't kaisipan. Kung saan ang damdaming ito ay patuloy mong pinangangalagaan. Kaya purihin dakilain ang Ama, sapagkat nga po, mapapalad tayong naririto, na kung ang ilan dito ay halos kaidaran ko, mapalad tayong inakay sa banal na dambanang ito, sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na higit siyang makilala ang kanyang kabutihan, madama ang pag-ibig niyang walang hangganan, madama ang kababaan ng kanyang kalooban, na sa kabila ng kung ano pa man tayo, patuloy niya tayong inaapuhap, patuloy niya tayong inaakay, sa kabila ng maraming kagulihmanan ng kaisipan, patuloy niya tayong pinapayapa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung kaya't walang hanggang papurit pasasalamat ang tinataas ko sa Panginoon, sapagkat nga po, sa napakadami ng biyayang sa akin ay kanyang ipinagkaloob, hindi na halos mabibilang ng daliri at sobra pa. Kung kaya't walang hanggang papurit pasasalamat, muli ay tinataas ko sa dakilang Ama. At kahapon nga po, nung aking magbahagi, sabi ko nga, ang lahat ng nadarama ko ngayon, ang lahat ng kung ano meron kami, 10 ng kabiyak ng puso ko, ito ay kalooban niya, ito ay kaloob niya, ito ay pagmamahal niya, ito ay pag-ibig niya. Kaya't nawa, ang pag-ibig ng Panginoon na mula sa pasimula ay ipinagkaloob na sa ating mga anak niya, nawa, hindi man natin magayang-gayang-gaya, subalit masundan natin kahit maliit. Pero mas maganda kung malaki, hindi po ba? Palapakan po natin ang buhay na Diyos. At muli kong naalala, noon hindi po ako marunong magnilay. Noon hindi po ako marunong mag-ugnay-ugnay ng mga pangyayari. Noon hindi ko po pansin ang huni ng ibon. Sabi ko, ibon lang yan. Hindi po ako nakapagpapasalamat sa hangin na ating nalalanghap at lalong higit sa lahat, naaalala ko lang siya kapag ako ay may dala-dala. Subalit, pagpupala ang Panginoon ang ating kasama sa ating buhay, ang lahat ng bagay ay magiging magaang. Ang lahat ng bagay, kapag siya ang kaakibat natin, ang ating karamay, ang lahat ay parang hangin lamang nagdaraan. Palakpakan po natin ang Diyos. At ito po yung unang awit na idinatay niya sa akin noon, kung saan na hay ako sa Kanya. Sabi ko, mga ibon sa parang ay hindi ko namalayang kumakampay sa kalangitan. Kampana sa langit, nang ito ay kumalembang, ang isip ko'y abala sa makamundong bagay. Subalit ng minsan, Ama ay tumawag, sabi sa'kin, anak ko, ikaw ay hanap ko tuwina. Ako ay naluha nang sa aking kanyang tinuran, at ang tanging nadamay kanyang paglingaw. There were bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were bells
in the sky, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. When there were music and wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and June, there was love all around, but I never saw them singing. No, I never heard them at all, till there was you. Ama, ang lahat po ng bagay ay naging makulay. Ang lahat po ng nilikha mo ay nagkaroon ng katuturan at mayroong kahulugan sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa iyong paglalang sa lahat ng bagay naming nakakamtan, kung saan pinag-ugnay-ugnay mo ang tao, ang hayop, ang puno, ang bunga, ang karagatan. Ito ay aming buhay na mula sa iyo. Ang mga dahon-dahon na nagiging gamot, bunga mga pakla, ay nagdudulot ng kagalingan. Ang lalim ng karagatan, na hambing sa pag-ibig mo, na kung aming tutularan, iba yung kayamanan at kagandahan ng buhay aming makakamtan. Sadyang kay buti mo, Ama, sadyang dakila ka, kung paanong kami inibig mo sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan na nakasakit sa iyong kalooban. Subalit patuloy at patuloy mo kaming inaapuhap upang ipadama ang pag-ibig mong walang hanggan. Subalit ng minsan, Ama ay tumawa, sabi sa'kin, anak ko, ikaw ay hanap ko tuwing na ako ay nagalak nang sa aking kanyang tinuran, at ang tanging nadama ko'y kanyang paglingap. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat sa ating mahal na kapatid na Promise. Yung pong kanyang pagkakaluklok doon at pagkakatitig sa ating banal na imahe ay damandama ko po na siya'y nagnanasa. Para pong ako kanina, pagkatapos ko pong nag-joyful, aakyat na po ako. Sabi ko po sa anak na Melissa, anak, baka ako'y swertihin. Tawagin ako ng Ama, tawagin mo ako sa taas. Subalit hindi pa po ako umaakyat, tinawag na ako ng Ama. Ako pala mag-MC. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Promise. Kaya ngayon naman po, akin naman pong tatawagin ang ating kapatid na ito. Wala po bang gustong magbahagi? Bagamat ilan-ilan pa po tayo, may hinihintay pa po ang amang mga kapatid natin. Sino po ang udyok sa pusong magbahagi? Ito po. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Nene Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Kanina po kasing umaga, yung tema po na pag-ibig at sakripisyo. Sabi ko nga po kung
Gusto nga po sanang magbahagi, subalit lumabas na po si Apo. Kaya ngayon ko na lang po itutuloy. Buhay po ba ang Diyos? Galak na galak po ako sa ibinahagi ng aking mga kapatid kanina, sila Mother, sila Mambet. At lahat naman po tayo, inakay tayo ng Diyos sa dakong ito, nang dahil sa kanyang pag-ibig. At dapat din naman po tayong magsikripisyo upang maipakita natin, mapadama rin sa Kanya ang pag-ibig natin ngayon. Alay, amen po ba? Nung pong ako po ay naakay ng Ama sa dakong ito dahil sa Kanyang pag-ibig, sapagkat sa kabila ng kasalukuyan na ako noon ay maraming suliranin. Ang nadarama ko sa aking sarili ay takot at pangamba dahil sa mga pagsubok. At ako'y inakay niya sa dakong ito upang alayan ng kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang pag-asa, ipinadama niya ang pagmamahal. Ipinadama niya na laging may magandang naghihintay sa kabila ng mga pagsubok, ay may magandang kaganapan sa ating buhay. At yun ay ipinadama niya po sa pamamagitan ng ating Apo Conching, na itinuran nga na iyon ay pagsubok lamang subalit huli na. At yun po ay tinanggap ko at nakamtam ko po ang katahimikan, ang kagalakan sa aking buhay, pati na rin ang aking kasama ng aking anak, ang aking kabiyak ng puso, na ipinakita niya po talaga na sa pamagitan ng pag-aakay niya, ang pag-ibig ay pinadama niya upang doon ay makilala siya ng lubusan, upang madama natin na siya ay tunay na Diyos na buhay, sapagkat sa dating buhay nga, tayo nagsisimba, naglilingkod din po kami sa simbahan, subalit dumatas sa amin ang mga pagsubok na naging dahilan na sa dakong ito, ako po ay kanyang naakay at dito po sa dakong ito ay pinadama niya na talaga siya ay Diyos na buhay. Pinadama niya na upang ang ating pananampalataya ay madagdagan, lumalim pa sa pamamagitan ng taong ginagamit niya, ang ating Apo Conching. At hanggang ngayon nga po, at bilang pagbabalik po sa kanyang kabutihan at pag-ibig, nung ako po ay hindi man po karapat-dapat, ako po ay naging isang alagad niya sa katawan ng ating Apo Conching sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. At nawa nga po, lahat nga po ng mga alagad ay maging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. At sa sakripisyo po, kung sa pagsasakripisyo po, siguro po, sa akin po, iba po ang pagsakripisyo ng ating mahal na Apo. Dito sa pwede tayong maiaalin natin ang ating sarili at gumanap sa mga pag-aatas. Subalit, halimbawa katulad po, ako po ang choir, minsan po ay kinukulang pa sa talima sa kanyang pagsunod. Subalit, iba po ang sa ating mahal na Apo Conching, na tunay nga na kung meron tayong kung meron yung dapat tulad sa Ama, yun, nawa nga po sa pagbabata ng ating mahal na Apo Conching, nawa matularan man lang siya. Ay nais kong ng
na inaali ko po para sa at sa ating mahal na po. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, at kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y biko ay huwag limutin na may Diyos tayong sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y biko ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat. Salamat po, Ama, at salamat sa ating minamahal na kapatid na Nene. Alam niyo po, ang kapatid nating ito, pagka nagbabahagi at umaawit, damang-dama po natin ang kanyang pagmimithi at pananabik na maalaya ng Ama. At napakasarap pong maging ganito ang damdamin. Nakakagalak po yung pagbabahagi niya, itinuloy niya po yung tema kaninang umaga. Tama po ba, mahal na kapatid? Pag-ibig at sakripisyo. Sadyang kung may pag-ibig nga raw po sa puso ay magagampanan natin ang sakripisyo kung ano man ang atas sa atin. Sapagkat pag may pag-ibig, nunukal ang mabuting damdamin at yun ay magagampanan mong marapat sa kalooban ng Ama. Ngayon naman po, nais ko naman pong tawagin ang ating kapatid na ito na napakaraming hiwaga sa bawat araw sa kanyang buhay na nakamtan. Kaya po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Marlene.
Muli po, magandang gabi sa umagang ito, sa mga alagad, sa tagapasunod, at sa mga pasyente. Paano nga po ba pinadama sa akin ng Panginoon ang pagmamahal niya? Kung hindi pa po ako natutungo sa dakong ito, sabi nga po ni kapatid na Nenek, nung tinawag sa dakong ito, ay sa pamamagitan ng mga pagsubok sa kanyang pamilya. Ganon din po ako, nung ako po ay natungo sa dakong ito, isang matinding pagsubok po ang ipinagaloob sa akin ng Ama. Subalit, hindi po ako nalumbay, hindi po ako nawala ng pag-asa sa buhay sapagkat meron po palang plano ang Panginoon sa akin. Sapagkat nung una po na hindi ko pa po siya kilala, talaga pong gulong-gulo po ang aking isip, lalo-lalo na po ang aking puso na marami po akong katanungan sa Panginoon na bakit po gano'n ang nangyari sa akin, na wala naman po akong ginagawang masama, bakit gano'n po ang ipinahintulot niya sa akin. Subalit, nung makilala ko po ang Panginoon, nung madama ko po siya sa aking puso, iyon po pala ay isang biyaya na masasabi ko po sa akin. Sapagkat, yun po ang kaparaanan para lalo ko siyang makilala, lalo ko siyang madama na talaga ang Diyos na buhay, ang kumikilos sa mga anak niyang tapat na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat noon nga po, aaminin ko po bilang isang pasyente po ako noon, ang hinahangad ko lang din po noon ay kagalingan ng aking karamdaman. Hindi ko po hinangad ang kagalingan ng aking kaluluwa. Subalit, purihin ng Ama, talaga pong sinakripisyo niya po ako na hanguin niya ako sa hindi magandang landasin na akin tinatahak sa buhay. Kaya, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Apo Kunching na ginagamit ng banal na Espiritu sa dakong ito, na siya po ang nagbigay sa akin ng kalayaan sa pamamagitan po ng pakikinig ko ng mga salitang iniluluwal niya. Sapagkat noon po, hindi ko po naiintindihan na ang pagsasabuhay, ang pagninilay, at kung ano-ano pa po. Basta't po nakikinig po ako pero wala po akong nadarama, wala po akong nasasabuhay. Paglabas ko po rito noon, sapagkat ang isip ko nga po noon ay gulong-gulo at ang aking puso ay punong-puno ng galit. Sa totoo lang po, pag lumabas po ako dito, wala na po akong nalalaman. Purihin ang Ama, dakilain siya. Patuloy at patuloy niya po akong sinigla ng pangunawa, at mabuting pandama. At ng oras na po na yon ay aking naramdaman. Purihin siya, pinalaya niya po ako sa mga pagsubok at pagdalisay na ipinagkaloob niya sa akin. Sapagkat ngayon po may pagdalisay man dumarating sa aking buhay, hindi ko na po yun nararamdaman sapagkat inyaalay ko na nga lang po sa Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po ng banal na Espiritu kanina sa kanyang banal na salita, kung may pagdalisay din daw po tayo o pinagdadaanan sa ating buhay, huwag natin itanim sa puso natin. Bagkos, ilagay lang natin sa isip natin para ito ay hindi manahan sa atin. Ganyan po ang nangyayari sa akin ngayon kapag mayroon pong pinahahatid ang dyablo sa akin. Inaano ko na lang po sa Panginoon. Sabi ko, Ama, laam ko, pahatid mo ng hindi ng iyong kalaban ito sapagkat talaga pong sinusubukan po ako ng kalaban kung paano na po ako naging matatag, kung paano na po ako sumusunod sa Kanya. Sapagkat
ang ginagamit po rin ngayon ng kalaban sa akin ay yung taong nagbibigay pa rin po ng pasakit sa akin nung una ko pong buhay. Subalit, sabi ko nga sa Ama, Ama, ikaw na po ang maghari at manguna sa akin, sapagkat ayaw ko na nga pong mawalay sa Kanya, bagkos gusto ko po sa araw-araw ay makatugon at makatalima ako sa iyo, na sa pakikinig ko po ng mga banal na salita at ang taong kinalugdan ng banal na Espiritu ay aking masilayan sa dakong ito, talaga pong maligaya na po ako. Kahit wala man po akong yaman sa lupa, basta't po ang hinahangad ko na lang po ngayon ay ang yaman pangkaluluwa, sapagkat ang sabi nga po, mag-ipon daw po tayo ng yaman sa lupa, ito po ay mawawala. Subalit, ang yamang sa langit, hindi po mawawala kahit hindi daw po ito kinakalawang. Kaya po, yun po ang aking minimithi sa araw-araw na aking buhay, na wag na po akong mawalay sa Kanya. Kaya, muli po, maraming salamat po, Ama, sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay. Ikaw lang po ang aking inaasahan, sapagkat ikaw po ang nakababatid ko ano mo po ang pinagdadaanan ko ngayon sa aking buhay. Salamat po. Salamat po, Ama. At salamat, mahal na kapatid na Marlene, sa napaka-inspirational mong pagbabahagi. Tingnan nyo nga po, sino po ba makapagsasabing continuous pa yung kanyang pinagdaanan? Subalit, hindi mo mababakas sa kanyang kilos, sa kanyang kaanyuan na siya may pinagdadaanan. Yun po ang pumukaw sa aking puso sa kanyang pahayag at nakakagalak po. Ang bawat tumitindig ay hindi mapigilan, hindi matutulan ang kanilang mga damdamin na pasalamatan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Na kung papaano nang dahil nga sa katauhan ng mahal na Apo, siya ay tumupad ng buong katapatan sa ating Panginoon. At nang dahil sa mga salita ng Diyos, sa mga pangaral sa atin sa bawat araw, naging matatag tayo. Karamdaman man, pasakit man, o anuman yung pagsubok. Kanina nga pababa ako, nagmamadali ako dahil sabi ko kay Mami, aakyat uli ako, may gagampanan ako. Anak, nag-bless ako, anak, laban lang. Tapos dumampot ako ng candy. Spirito talaga kasi nakasaad ron sa candy, don't give up. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa iyo nari, anak. Oh. Kasi yung mamunting bagay na nangyayaring noon ay, kung dadamhin natin, hindi yun mula sa salita ng tao. Yung mamunting bagay na nakakamta natin ay mula sa salita ng Diyos. Kaya, palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Marlene. Sana po tatawagin ko na si Mother, subalit mayroon pa pong isang mahal na kapatid na nag-uumapaw ang galak upang makapagbahagi. Ano po naman kaya ang mapupulot nating inspirasyon dito sa kapatid nating ito? Pakinggan po natin siya at muli ay palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na choir, kapatid na Aida Manyo. Ay, nako. Magandang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos at muli akong nakatindig. Sabi nga ni mahal na Apo, tumatakas ako. Totoo yun. Birthday ko nga po nung Monday. Salamat po. 51 na po ako. At 51, sabi nga, saktong-sakto, 51. Tas kahapon, saktong 6 na taon naman nung muli akong makabalik sa dakong ito. Salamat sa Diyos. Talaga pong napakarami niyang biyaya. Kasi isipin niyo po, 6 na taon mula nung muli niya akong tawagin dito. At hinira nga din po akong maging member ng choir. At sabi nga, huwag tayong malungkot kung tayo nagkaroon ng karamdaman. Dahil pag may karamdaman tayo, napunta tayo sa dakong ito, pag-akay po ng Diyos. Totoo po yun. Hindi ko malaman kung paano kung
aanuhin yung pagbabahagi ko, pero unang-una, salamat po sa Diyos at muli niya akong pinatindig upang i-share po sa inyo ano man ang mga pagpapala at biyaya na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin. Sabi ko nga, 6 na taon na kahapon nung ako'y muli niyang tawagin dahil sa karamdaman. Subalit karamdaman nga po yun na pinagaling din naman niya. Napakabilis po niyang pinagaling. Hindi na kailangan ng operasyon, hindi na kailangan ng matagal na gamutan sa doktor. Tapal, ano lang po, pagtatapal lang ng atswete, banyos ng mahal na apo, at saka yung mga banal na salitang nunukal sa labi ng mahal na apo, talagang nagbigay po sa akin ng kagalingan. Sino nga bang magsasabing hindi ako malalagyan ng tubo sa likod? Dahil yun ang sabi ng doktor. Sabi po ng doktor, pero sabi nga, ang sabi ng doktor, pag pinanaligan mo, magaganap. Pero ang pinanaligan ko, yung salita ng mahal na apo, na wala akong karamdaman. Totoo nga po, wala akong karamdaman, kaya lagi akong nandito yan. Naging member pa ng choir. Sa loob po ng 6 na taon, mapakaraming pagpapala at biyaya ng Diyos. Siyempre, may mga pagsubok din po. Subalit ang pagsubok, dumadaan lang, parang hangin, sabi nga. Kasi lagi kang manalig na ang Diyos ay buhay, laging nakatunghay, laging nakagabay. Napakadami na po niyang pagpapala sa akin. Sabi nga, kung wala ako dito, paano ko nga bang matatamo lahat yun? Dahil may mga pagsubok din naman. Pero sabi nga, ang pagsubok ay sangkap sa buhay ng tao. Nagiging matatag naman po tayo sa ating pagtawag sa Diyos. Ibibigay naman niya ang mga kasagutan, anuman ang mga suliranin ay nagkakaroon ng kalutasan. Maraming biyaya, puro biyaya na lang. Ang sasabihin ko, kasi nga po, 6 na taon, ngayon, masaya ako kasi yung 2 anak ko, nakatapos na yung isa mag-graduating na po ngayon, di po ba napakalaking biyaya? Bakit makakaraos ako ng ganon? Tapos yung panganay ko, biyaya ng Diyos, nag-asawa na. At ngayon, may biyaya pa rin kasi magkakaapo na po ako. Kaya di ba napakalaking pagpapala ng Diyos? Sipin mo, magiging lola na ako. Akala nyo kayo lang, ako din. Kaya ganun po eh. Sabi nga nila, yung mga gampanin ko, ang sinasabi nga nila, ano ka ba, parang kang kuratsa. Sa totoo lang po, kung iisa-isahin ko yung gampanin ko, di po ba? Sa totoo lang, napapabayaan ko nga po yung dini eh. Pero sabi nga, alam naman, talaga po kasi nga, bukod sa yung choir, ano lang po yung pag-awit-awit at pag-attend dito, ang mabigat pong gampanin ko yung sa barangay eh. Kasi pag sa barangay, marami ka pang mga problemang dumadatal. Pero yung mga problema na yung kailangan lang, lagi kang humawak na tumawag sa Diyos. Kasi kung hindi, iiral yung kataasan, lagi ka may kaaway. Pero andito nga po ako, bagamat minsan nakakapagsalita ako pupukol ako ng salita, pero madali ko rin pong nababawi at saka kaya kong bumaba. Kumbaga, pagka nagkamali ako, kaya ko pong ibaba ang sarili ko kung saan mapapanatili ko po yung pagkakasundo-sundo. Hindi kami magkakagalit-galit, sabi nga. Ganun po eh, yun ang mga natututunan natin sa pakikinig natin ng banal na salita na nagmumula po sa banal na spirito, pamamagitan ng mahal na apo. Ibibigay po niya sa iyo papaisip niya sa iyo, nagkamali ka, nagsalita ka ng nakasakit sa kapwa mo, papaisip niya po sa iyo kung saan ikaw mismo bababa ka, kakausapin mo. Maraming gampanin, pero meron pa, nadagdagan pa sa simbahan. Isa pa pong talagang medyo malaki-laking po yun, yung pagiging pastoral president, kung saan talagang malaking gampanin kung baga na nakaatang sa aking mga balikat. Kung sa ganang sarili ko, hindi ko kakayanin. Kasi nga po, siyempre, tao ka, paano mong kakayanin lahat sabay-sabay? Tapos sa pamilya mo pa, siyempre, meron kang mapapabayaan at meron kang hindi magagampanan. Pero kung nandiyan ka nga sa paglilingkod mo sa Diyos, siya po ang gagawa ng paraan, siya ang gagabay. Nalalampasan mo lahat kung saan napipilitin mo pong magampanan lahat kung saan hindi ka magkakaroon ng pagkukulang. Kumbaga magiging, sabi nga, smooth lang po ang nagiging flow. Ganun lang po. Kaya yun po eh, imbang ayaw mo ba yun? Kumbaga, napakarami talagang pagpapala. Hindi ko nga lang kayang isa-isahin kasi sobra na ako sa oras eh, kasi gabi na po. Siyempre, si Apo nandyan na. Basta yun lang po, ang masasabi ko po sa ating lahat, talaga kailangan magtibay lang tayo, manalig, tumawag sa Diyos. Panaligan po natin na ang kini natin, anuman po yung mga hinihingi natin sa Diyos, ibibigay niya, walang pasubali, ibibigay po niya 101%, sabi nga,
katatagan, kalakasan ng katawan, peace of mind, yun po ang pinaka-importante. At saka nabubuhay ka ng kahit medyo meron kang nakakagalit, nakakabati mo rin naman agad at kaya mong bumaba. Yun nga, yun ang isang napakalaking pagpapalang tinanggap ko sa Diyos. Kaya Ama, maraming salamat po. Talagang buhay ang Diyos sa dakong ito. Di po ba? Hindi na po ako aawit kasi baka okay na po yun sa akin. Basta aawitan ko na lang ang Diyos sa isip ko pag nandun ako sa amin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at muli magandang gabi po sa lahat. Salamat, Ama. Salamat, mahal na kapatid. Wala siyang kamalayan. Napakarami niyang naibahagi sa atin. Ano po, at sigurado may pumukaw sa inyong damdamin. Ano po yung pumukaw sa damdamin ko sa bahagi ng kapatid na Aida? Inumpisahan niya po sa kanyang karamdaman, dakila ang Diyos sapagkat dito sa dakong ito kung saan nasumpungan niya ang Diyos na buhay, kahit saan man siya ngayon gumanap sa mga pag-aatas, ano yung baon-baon niya? Ano yung binaon niya? Yung natutunan niya dito. Kababaan ng kalooban, na kung saan yung kababaan ng kalooban, lahat ay nagiging patag. Lahat kaya niyang pakibagayan. At doon naman sa karamdaman, napakaganda ng pahayag. Ano po? Sa tuwina, naririnig ko din ito. Hindi dahil pinahintulutan tayo ng karamdaman ng Panginoon, tayo'y pinarusahan. Pinahintulutan tayo ng karamdaman upang ang Diyos ay may patunayan sa atin na siya ay may magagawa. At salamat sa Diyos sa patuloy mong pag-ibig sa amin. Bagamat may kapahintulutan, may karamdaman, may kagalingan, may lumbay, may galak, basta po, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. At salamat sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Salamat, mahal na Apo. At ngayon po ay palakpakan natin ang ating minamahal na Mother of the House. Palakpakan din natin ang ating dakilang Diyos na buhay para sa kanyang pagbabahagi. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Dalas-dalas mang naturingan, kung katotohanan naman ang iluluwal. Walang katanungan na mananahan, kundi tanggapin ang katotohanan ng Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Habang nagbabahagi po si kapatid na Aida at facilitator si kapatid na Myrna at mga nagbahagi, sadya po yatang ganun ang produkto ng banal na Espiritu. Hindi mababakas kung anong pinagdaraanan, kundi ang mangingibabaw kung paano ang Diyos ay nananahan sa bawat katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya ni kapatid na promise, ano po? Sabi ko, babaeng walang pahinga. Magkakaklase po tayo. Ano po? Totoo po yun. Habang sabi ko nga sa mahal na Apo, binubulong ko sa kanya, mahal na Apo, habang namamasdan po namin kayong matatag sa kabila ng mga pahintulot na pagdalisay, nakakahiya sa Diyos kung kami ay magiging lampa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo talaga. Sapagkat, ang sabi nga ng ating Panginoon, anak, ibinaba ko na sa inyo yung tamang padron. Tupdin nyo na lang at sumunod kayo. Ang padron na ibinigay ko sa inyo ay tumalimang matapat, gumanap sa marapat at matatag. Ano bagat manghihina kayo sa karampot na pagdalisay ng buhay nyo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po mga kapatid ang nais kong ipunto na pagpunyagian po natin na sa tuwin ay magalak ang Diyos. Nagmamasid lang po siya mula sa kanyang luklukan at hindi man natin nasisilayan kung ano yung kanyang ginagampanan. Subalit ang sinisigurado ko po sa inyo, inaabot tayong lahat. Amen? Amen po ba yun? Inaabot tayong lahat. Bakit? Sapagkat hindi makakayanan ni kapatid na Myrna, hindi makakayanan ni kapatid na Marlene, ni kapatid na Aida, ni kapatid na Promise, at isang kapatid na Marisa, ang lahat ng ginagampanan sa bawat araw kung walang Diyos na buhay na sa dakong ito ay nakipagtipan. Buhay po ba ang Diyos? At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung walang padron, paano tatatag? Buhay po ba ang Diyos? Mahal na Apo, muli salamat sa iyo na sabi ko nga, sa aking pagninilay, wag po akong pagkasalahan, maging kayo ay makapagninilay din naman.
Ihahambing ko po ito sa isang eskwelahan. Ikaw na estudyante, na alam mong ang ginugusto mong kurso ay naroroon lang sa compound na tinatahanan mo. Di bagat napakalaki yung benepisyo na maaari mong makamtan? Bakit? Alam mo na, sigurado ka na sa dinadaanan mo. Safe. Amen? Pangalawa, alam mo na yung nagtuturo ay totoo. Amen? Pangatlo, usual na pinupuntahan mo yung dakong ito at panatag ka na. Amen? Anong dahilan para lumipat ka? Kung ito eskwelahan. Alam niyo po, pinagnilay po kaya ako ng Ama. Patawad, yun po kasi yung paninindigan ko po eh. Ayoko po kasi ng komplikadong bagay. Buhay po ba ang Diyos? Pinatupad na kasi ng Ama yun sa unang buhay. Yung komplikasyon is magulo. Amen? Magulo po yun eh. Mabigat dalhin sa isip. At kapag isinama ang puso mo, kasarili mo, kalaban mo. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa aking pandama at sa aking tinanggap at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching ay nagpakilala siyang ganap, ang ating Ama, anong dahilan para ko siya iiwan? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi ko po sakop ang inyong mga damdamin, sapagkat lahat tayo may kalayaan kung paano tutupdin ang nasa ng Ama. Ngunit, ang sabi nga, malinaw sa isang paaralan man, lilipat ka lang kapag ang ginugusto mong kurso wala doon. Amen? Lilipat ka lang kung ang eskwelahan na yon ay sadyang nakikita mo na hindi naman pala ka nakarehistro sa tama. Amen? Lilipat ka lang kung ang eskwelahan na yon ay alam mong mas lamang na namimera lang. Amen? Subalit, salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, hinembing ko man sa eskwelahan na naturingan, subalit sa pamamagitan ng kabanalan na ibinibigay sa dakong ito, lahat ay libre natin nakakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, totoo po yun. Patawad. Subalit, ito po yung katotohanan na aking nararamdaman na ang pasubali ng Amay ito. Anak, bakit nga ba kayo nasisyahan? Samantalang wala namang ibinibigay sa inyong material. Eto, pangkain mo, ulam mo ngayon. Eto, bigas para bukas. Wala kahit na ano. Ngunit higit sa sapat ang salita na kapag pinanghawakan mo na ang Diyos ang magpapatupad, sa panalangin pa lamang, araw-araw bibigyan ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, ito po yung nais ko pong ipadama sa inyo. Sa bawat araw, sabi nga, kung ang magulang na ibinigay sa iyo'y payak ang kalalagayan, ikaw na anak na may mainam na pakiramdam at pandamang naturingan, iiwan mo ba para maghanap ka ng ibang magulang? Hindi. At iba ang kalalagayan ng isang ampon sa original na anak. Amen? Bihira lamang ang isang ampon na ang tutunguhan niya ay mabuti rin ng magulang. Mga kapatid, talinhaga, iniluwal ko po sa inyo, kamtin yung lubos at magagalak ang puso nyo na sa dakong ito, hindi tayo ampon. Totoong anak ng Ama na inakay niya upang tumupad sa kanyang kabanalan at tuwirang paglingkuran siya ng buong katapatan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, yan po yung nagpapatibay sa puso ko eh. Nasabi ko nga sa mga kapatid kong alagad, malinaw na tinura ng Ama, anak, huwag mong pagmasdan kung ano ang wala sa iyo ngayon. Kundi sa tuwi na ang hanapin mo at apuhapin sa isip mo ay yung ibibigay ko bukas. Amen. Sapagkat kung ang bukas na ibibigay ko, alam mo na ngayon, patag ka lang at wala ka nang gagawin sa iyong buhay, kundi hihintayin mo na lamang ang aking ibibigay. Ngunit, hindi ko ito pinababatid, sapagkat ang nasa ko'y magkumahog kayo bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan ang Ama, nakasasabik. Amen? Sapagkat alam mo siyang mabuti, hindi siya magbibigay ng mali. Dahil alam mo siyang mapagmahal, hindi siya magbibigay ng hate, ng puot. Dahil alam mo siya na napakababa at tuwirang nagpapakababa, hindi siya magmamataas sa iyo. Amen? Kaya wala nga pong kondisyon ang kanyang pagmamahal. At yun po, kapatid na Edith, pinasasalamatan ko po sa bawat araw pagbibigay po niya sa akin ng praises galing sa Biblia, na sadya pong itinatakda ng Ama na kapag ang Espiritu na sumasa tao ay tuwirang mula sa Espiritu, hango man ito sa Biblia, hindi mo maitatakwil.
kundi madarama mo sa puso mo na yun ay pahatid ng Diyos sapagkat kailangan mo. Buhay po bang Diyos? At yun po ay isa po. Siya po, kapag idinaratal, at hindi pa kami nagkakausap ng mahal na Apo Kunching, biglang may dumarating sa aking text na mula sa Bible kung paano inihahayag ang kabutihan ni Yahweh. Salamat po sa Ama. Alam ko po siya yon, hindi ang kanyang anak. Kaya, pinupuri ko ang Ama sapagkat sa kaparaanan niya, kung ma-appreciate po nating lahat, sa pinakamaliit na ginagampanan ng Diyos, walang sayang. Amen po ba yon? Kaya sa bawat araw, nakakatuwa, nakapapanabik yung sa susunod pang mga panahon na magaganap na ipagkakaloob ng Diyos. Yun po, yung sabi nga ng Ama, hindi siya maglalakas loob na magbigay ng pahayag sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching kung wala siyang tutup din. Amen? At hindi rin maglalakas loob ang sino man na makibaka kung walang gagawin ng Ama na pinaglilingkuran. Amen? Kaya sa bawat araw po, hindi lang po kami ang may karapatan. Tayong lahat na inakay sa dakong ito, lahat ay may karapatan upang kamtin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gagawin na kailanman ay walang kondisyong hinihingi, kundi ang puso mo lamang na inilaan niyang nakatago sa iyong katawan ang kanyang kailangan. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, sabi ko nga, siguro bawat araw, kung ihahayag mo ang kabutihan ng Ama, hindi matatapos ang magdamag at hindi ka mauubusan. Sapagkat siya ang nagsisiksik kung ano yung marapat mong tupdin. At hindi mo ito kakapain sa isip mo bilang tao, kundi patuloy na ipinasisilay ng Ama, na anak, ito ang kaya kong gawin. Totoo po yun. Kaya, masasabi mo talagang baliw ang mga naglilingkod, na aliw sa salita ng Ama. Bakit? Isipin mo paano niya nahahalukay ang puso mo upang yung mapait ay mailabas at ibigay yung matamis. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Araw-araw po. Kaya, sabi ko, Ama, tinitingnan ko po yung eye bags ko. Di baling mapuyat ako sa'yo. Kasi ganito po ang nagaganap. Kapag dumulog ka at may binahagi siya, hindi ka kaya makakatulog, magninilay ka eh. Pagninilayan mo eh. At kapag sa pagninilay mo, nakita mo na yung maganda na ibibigay sa'yo ng Diyos at yung kabutihang dulot niya sa'yo, makakatulog ka pa ba? Hindi ka na makakatulog kaya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, masigla ka pa rin. Buhay mo ba ang Diyos? Yan po yung nagaganap eh. Sige po, yung mga kapatid ko, tanungin niyo po. Totoo po. Kaya sabi ko, Ama, kapag may pagkakataon na pagkatapos ng lahat ng gawain, gampanin, pantahanan, pantao, hinihingi ko, Ama, makapikit lang ako, mamaya magde-date na naman tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, natuwiran naging huwaran at salamin. Yung pagtira ko po sa dakong ito ay napakalaking binipisyo na aking nakamtan. Isang pagtitibay at matibay na pundasyon sa wave po namin na sabi ko nga, kung wala po ako nasilayan na matibay, hindi ko susundin na maging matibay. Kung wala ako nasilayan na naging matatag, hindi rin ako magiging matatag. Subalit lahat ng ito ay aking nasilayan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching at sa kanyang katauhan ang bawat kaganapan ay katuparan at sa pamamagitan ng mga salitang banal, lahat ng ito ay nakapanahan sa kalooban. Kaya sa bawat bagyo na dumaratal, tsunami man, kidlat man o anuman na makapagdudulot ng sakit bilang katauhan, may mahuhugot kang sagot sa puso mo na ito ang ipantatapal mo upang ang sakit na yun di mo maramdaman. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang paanyaya ng Diyos. Yan po na sa bawat araw, napakahalaga at kailangan gawin nating mahalaga. Hindi po pwedeng subukin, hindi ko pwede kayong alukin na subukin nyo maging mahalaga. Hindi po. Hindi kailanman sasabihin ng Diyos na subukin nyo, kundi gawin ng bawat isa. Ang alituntunin ng Diyos ay matupad at ikaw mismo ang magagalak. At sa bawat araw, kung paano ang ating Diyos ay nagbibigay, sabi nga niya, anak, kung hindi kayo magpapakabuti, sino ang magmamana nito lahat? Sige po, mag-isip kayo. Sasabihin nyo, si Raulo na si kapatid na Marisa, bakit nasabi naman niyang ipamamana ng Diyos? Ang daming pwede ipamana ng Diyos. Kahit wala kang material na matakakamtan, yung kapayapaan lang ng isip at puso mo, isang pamana na yon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kahit marami, dagan-dagan, susun-susun, at alam niyo po ba, habang tumutupad po sa ipinatutupad ng Diyos, grabe, sobrang mga kalaban, kuyog po sila. Subalit, sa kabila ng kanilang pagkuyog, dahil alam mo ang Diyos ang kasama mo, magagawa mo silang takbuhan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, nakakaaliw, ano po?
Ama, maraming salamat sa iyo na sa bawat araw, sadya nga pong kapanapanabik kang kamtin. Na sa bawat araw, hindi ka man namin nahahawakan. Subalit, nakatatak ka sa aming puso't kalooban kung paano kang tumutupad, gumaganap, na patuloy mong tinutupad at pinagaganap upang manatili kaming sayo. Yun po yung lagi kong sinasambit. Sobrang napakalambing ko kay God. Ano po? Upo yun. Nasabi ko nga, hindi ako magiging malakas kung wala ka. At hindi rin ako magiging kakaiba kung hindi mo ako hinango. At sa pamamagitan po ng paghango nyo sa akin, hindi nyo man tuwirang maabot ako sa oras na ito, Ama. Subalit sa puso ko'y nakatataka. At yun po ang aking dinadarama bawat araw. Kaya yan po yung isang sekreto ng isang kapatid na Marisa, na sabi ko nga, hindi ko maaaring kalimutan ang bakas ng nakaraan na siya nagpatibay sa akin. Hindi ko maaaring kalimutan ang bakas ng nakaraan na masakit man at marubdob. Ngunit yun ang nagpapagalak ngayon sa akin. Sapagkat yun ang malinaw na pagliligtas ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko. Amen? Kaya ang pasubali ng Ama, anak, bakit ko pinahihintulot? Nakamtin yung lubos ako. Sapagkat kung mananahan din kayo bilang pagkatao, maging sa unang buhay nyo, at maraming magaganap sa buhay nyo na hindi nyo maunawaan, isa rin kayo magtatakwil sa akin. Subalit dahil na ipaglalaban nyo ako sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, ngayon pinadarama ko sa inyong kalugod-lugod kayo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Opo! Sasabihin niyan sa'yo ng Diyos, at habang sinasambit niya yan sa isip mo, ikaw na anak na payakman sa pananaw ng tao, maibibigay mo ang lahat para sa Diyos upang magalak siya. At alam niyo po ba, ang kagalak-galak, sa iyong pagbibigay pala at paglapat sa Diyos, marami ang naliligtas. Bakit? Sapagkat hindi na niya mamasdan ang kasalanan ng iba, kundi ang katapatan mo na makapagpupuno sa kulang ng iba. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang Ama. Parang isang magulang natin na sa laman, na kapag ang ating magulang ay nagkakaroon ng hinanakit sa kapwa nating kapatid, at ikaw na mabuti ay nagmamahal ng totoo sa magulang, hindi na iniisip ang kulang ng ibang kapatid. Ganyan din ang Ama, mga kapatid. At yan ang binipisyo na kung nababatid lamang ng lahat ang sakripisyo sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, marami ang nahahango. Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po, hindi lamang sa dakong ito, kundi kumalat pa sa pamamagitan nating lahat. Na ang biyaya ng Diyos sa dakong ito ay hindi natin gawing biro, kundi ito'y katotohanan na pinaaabot ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang sa bawat kaukulang ipatutupad ng Ama na sa pamamagitan ng kanyang paggamit sa ating mahal na Apo Kunching, na lantaran at hayagan na inasik ang katotohanan. Ang katotohanan ito ang magiging daan upang lahat ng tao ay magpuri sa Diyos, sapagkat ito ang nasa niya. Amen po ba yun? At doon lamang higit magagalak ang Diyos, sapagkat ang kanyang ibinaba, espiritu mang naturingan, di mahawakan, walang laman at buto, ngunit may nagawa, sapagkat ang tumupad ay makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, paanyaya ng Ama, anak ka ba niya? Mabuti siya. Huwag mo siya ipagkaila. Ariin mo siyang sayo. Ariin mo. Sapagkat kailanman, sabi nga, hambing kung paano ang kapatid na Myrna, ibang ginagampanan, ang mga kapatid ko ay gayon din naman. Ngunit ang pagmamahal ng Ama'y pantay lamang. Subalit sa bawat ginagampanan ng bawat isa, lahat ay may kaukulan upang ang lahat ay makinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sabi ko nga sa Ama, ang karampot na pahinga ay halos buo na ng maghapon. Maihayag lang ang kanyang kabutihan, maipanganlandakan lamang kanyang ginagampanan upang sa bawat araw, kung paanong pinahintulot ng Ama na ito'y iluwal, yan ang patutuo lamang niya na ayaw niyang siya'y kalimutan. Amen? Sapagkat kung walang magpapatotoo at naputol na ngayon, paano pa? Kawawa si Ama. At kung kayo man po ay dumaranas, kung paano ang nararamdaman ng isang magulang
sa ginagawa ng ilang mga anak niya. Patutuo lamang na pinadarama sa ating lahat upang tayo magkaroon ng awat habag kung paano ang awat habag ay pinadadama ng Ama sa atin. Totoo po yun. Yun na po yung tinatawag na makonsensya ka naman. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Subalit ano ang binabalik mo? Mga kapatid, magalak po kayo sapagkat ang dakong ito ay isang kaukulan, tipanan ng Diyos upang magbukas diwa, maglinis ng kalooban, magpadama mula ulo hanggang talampakan upang lahat ng kaukulang ginampanan ng Ama sa lupang ibinigay at pinahiram ay magkaroon ng kabuluhan sa ating mga nilalang. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Purihin ang Diyos. Mother, maraming salamat po sa karagdagang kalawakan ng inyong pagbabahagi, kaukulan sa kabutihan ng Diyos, at kung paano buong galak mong ipinahahayag sa na sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na tumanggap, na pinili ng Diyos upang lahat tayo ay katotohanan ng makadama. Salamat po, Mother. Damang-dama ko po ang nagpumiglas mong damdamin. Halos hindi matugot ang pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Kaya po, sana nga po si Mother na yung huli, subalit kung paano itong kapatid na ito, dumidirekta po sa puso ko yung kabog ng kanyang dibdib na ako'y binigyan ng pandama ng Diyos, kaya kung paano madalas siya ay unang tinatawag upang magbukas ng panimulang gawain. Ngayon naman ay siya ang pangwakas bago tayo magsalo-salo sa banal na salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos para sa ating kapatid na Pilar Mananghaya. Purihin ka, Ama. Tunay nga po, talaga pong nag-uumapaw din po ang aking kagalakan. Kaya't nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung tunay nga pong madadama natin ang Diyos, talaga pong wala akong paulit-ulit na sasambitin kundi kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Talaga pong ako po sa buhay ko mula nang ipadama sa akin ng Diyos, ang talaga palang abang nagbabahagi nga po si Mother si Mother talagang kahit di siya matulog, talaga pong maniwala po kayo. Nakakaniig po ang ating Panginoon. Idadatal po sa inyong kaisip. Talagang sasabihin mo, Mother, hindi ko kayang ipaliwanag Kaya talaga pong kay buti ng Ama. Napili niya ang dakong ito, napili ang ating minamahal na Apo Kunching upang sa ating lahat ay gamitin. Kaya't papuri, Ama, walang hanggang pasasalamat. May isang Apo Kunching. Number 1. Hirap po, ang hirap. Kanina pong nagbabahagi si Mother, gusto kong isigaw na Ama, patawad po. May oras na talagang, Mami, pero Ama, talagang siya po ang number 1 sa puso ko. Yun lang po ang masasabi ko. Nawa nga po, magpakatatag po tayo. Magpakatibay po tayo. Hingin po natin sa Ama. Panahanin sa ating puso ang pandamang kapiling natin siya. At buhay na buhay sa dakong ito, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng paggalang, pagrespeto at pagmamahal sa ating minamahal na Apo Kunching. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat.
Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat. Sapagkat kung wala din naman pong paglilingkuran ng minamahal na Apo Conching, sayang po ang paghahandog ng ating Ama sa kanyang katauhan. Kaya't maraming salamat po. Alam ko pong siya ang higit at higit nating hinihintay. Kaya salamat, Ama. Maraming salamat, mahal na kapatid. Salamat po, Ama, at salamat sa lahat ng mga kapatid kong nagbahagi at gayon din sa awitin. Damang-dama po ng puso ko na marami pang nagmimiti. Anak, angkinin mo bukas ka. Yung puso mo tumatago sa puso ko. Kaya po ang lahat na nananabik sa pakikinig, inaanyayahan ko na pong magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.